sinasabi nila. Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang? Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po tayo sa ating programa. At syempre, bago po ang lahat, ay binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, maging ating minamahal na Congressman Martin Romualdez. Okay, syempre hindi rin po natin pwede kalimutan ang ating mga kababayan sa abroad na lagi po nating nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa. At syempre, ang ating pong mga kababayan na lagi pong sumusubaybay, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito, anumang oras na mapapanood po ninyo itong ating programa, ay pag-uusapan po natin. Alam nyo, hindi ko na po sana ito itatopic pa dito, pag-uusapan pa dito, sapagkat naitapit naman na ito noon sa ibang mga kasama natin o mga kaisa natin, mga vloggers. Pero, alang-alang sa mga kababayan natin, ewan ko kung bakit mas gusto nilang manggaling sa akin yung komento patungkol dito, pero gano'n pa man, salamat po sa inyo, no? Okay, pag-uusapan po natin dito yung tungkol po sa 2 bilyon. Alam niyo, pag sinabing 2 bilyon, tumatayo po ang balahibo ko sa 1 milyon pa nga lang, malaking bagay na po yun, di ba? Para sa isang mahirap na tao na katulad natin. Ano pa kaya yung 2 bilyon, di ba? So, balita po kasi, at nilabas din naman po ito at pinahayag din ni John Vic Remulla, maging ni Jesus Crispin Remulla ng Ombudsman, na di umano ay meron daw nagtatangkang manuhol sa kanilang dalawa o sa magkapatid na ito. So, babasahin ko lang po, ayon po dito, ayon kay Secretary John Vic Remulla, 2 magkahiwalay na grupo ang sinasabing nag-alok ng kabuuhang 2 bilyon, 1 bilyon bawat grupo. So, ibig sabihin, magkahiwalay na grupo ito. So, ibig sabihin, yung 2 bilyon na yan ay doon yan sa 2 grupo. So, ibig sabihin, doon sa isang grupo ay, kung di ako nagkakamali, 1 bilyon ang inaalok, no? So, sabi dito, 1 bilyon bawat grupo sa kanilang magkapatid para manahimik sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ang una raw ay mula sa isang congressman contractor. Oy, sino ba to? Congressman contractor na batay sa Luzon. O sino kaya yung contractor na yan? Mamaya pag-uusapan natin. Kasi medyo bitin po kasi ang ating mga kababayan, sa totoo lang. Maging ako, nung napanood ko, napakinggan ko, maging ako ay nabitin doon sa naging pahayag po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla tungkol sa sinabi ng kanyang kapatid na si DILG Secretary John Vic Remulla. Okay, tuloy muna natin mga kababayan. Okay.
So, contractor mula sa, sinasabi dito ay mula sa Luzon, no? So, ang una raw ay mula sa isang congressman, contractor sa nabatay sa Luzon. At ang pangalawa ay mula sa isang contractor na batay sa Bisaya naman, di ba? So, dalawa. Oh, isang contractor, congressman na contractor sa Luzon, yung isa naman sa Bisaya. Oh. Ang mga alok ay ipinarating lamang sa pamamagitan ng mga emisaryo o karaniwang kaibigan at hindi direkta sa kanilang magkapatid. So, kung maalala ninyo mga kababayan, sinugundahan po o nakakatandang kapatid ni DILG Secretary John Vic Remulla yung tungkol sa sinabi niya, no? Doon sa kanyang pinahayag na mayroong dalawang grupo na nagtatangkan na suhulan sila ng 2 bilyon para manahimik tungkol sa issue ng flood control scandal, no? So, sa usaping ito, mga minamahal kong mga kababayan, dahil hindi po binanggit ng magkapatid na Remulla kung sino yung dalawang kontraktor na ito na nagtatangka na suhulan sila. Alam nyo, hindi natin maiiwasan na marami po sa mga kababayan natin ang mag-isip at magduda sa naging pahayag po ng magkapatid. Kasi, base po dun sa mga nakausap ko kagabi at dun sa mga kachat ko kagabi ng mga subscriber natin, yung iba po ay sabi nila, hindi kaya ito ay pagpapapogi lamang ng magkapatid na ito. Hindi kaya ito ay isang strategy na magkapatid na ito dahil meron na silang ginawang kababalaghan. So, alam nyo, sa politika o sa sitwasyon ng ating bansa, meron pong mga politiko na hindi ko naman nilalahat at hindi ko rin sinasabi na itong magkapatid na ito ay yun nga ang kanilang ginagawa. Meron kasi mga politiko na magaling mag-cover o magaling gumawa ng isang gumawa ng paraan para madepensahan agad yung krimen o yung ginawa niyang sa tingin niya ay lalabas at lalabas at malalaman ng mga Pilipino. So ngayon, may mga kababayan tayong nagsasabing hindi kaya meron ng natanggap itong dalawang magkapatid na ito kaya gumagawa sila ng ganung drama. Kasi sabi ng iba, kung totoo yan na merong nag-aalok sa kanya na 2 kontraktor at sabihin na lang natin na hindi direktang sinabi sa kanila at ipinarating lang doon sa karaniwang kaibigan para sabihin sa kanila. Alam nyo, kung ako si Remulla, ako si John Vic Remulla, ako si Ombudsman Remulla, pwedeng na yun isang hakbang na yun para matukoy kung sino yung kontraktor na nagtatangkang suhulan sila Kasi ang sabi dito, hindi daw nila pwedeng galawin o hulihin dahil baka mawala lang yung kumbaga sa mabaliwala lang. Dahil hindi naman daw direktang sinabi nung 2 kontraktor na yun sa kanila na susuhulan sila ng 2 bilyon. Ang nagsabi lang yung karaniwang kaibigan. Alam nyo, karaniwan man o hindi, o kahit nga hindi kaibigan ng mga kontraktor na yun ang nagsabi sa kanya o sa kanilang magkapatid, pwede ko nang yun Pwede ko nang imbestigahan yun Teka,
Gaano katotoo itong sinasabi mo? Oh, kailan sinabi sa'yo to? Di ba? Pwede na eh. Yun pa lang eh, kung gugustuhin ng magkapatid na ito at kung may katotohanan man yung sinasabi ng magkapatid na ito. Ito hindi natin tinitira itong magkapatid na ito ah. Kasi alam naman natin eh, di ba? Alam na ng mga Pilipino yung laro ng mga politiko sa bansang ito. Na dahil meron silang ginagawang kababalagan, nagpapabango sila, nagpapapogi sila, para lamang sabihin na hindi sila nababayaran, pero bayad na. Diba? Nakukuha niyo yung punto ko mga kababayan. Wala yang iniwan doon sa ilang politiko o sa ibang politiko na nagsasabing, galit ako sa droga, galit ako sa mga adik, pero kalaunan, nalaman ng taong bayan na yung nagbibigay o nagiging source ng mga adik ay yung kaibigan niya na lagi niyang kasama, na lagi niyang kaharutan, di ba? O, galit siya sa mga adik pero hindi siya galit sa drug lord. Ganun yung yung dating eh, di ba? O, walang iniwan yan doon sa ganung sistema, mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, kung hindi ito lilinawin ng magkapatid na ito, mahuhulog na ito ay pawang pagpapabango lamang. Ha? Pagpapabango o isang paghahanda para sa mabubunyag tungkol sa alam niyo na, di ba? Pero hindi ko sinasabi may ginagawa sila. Isang strategy to eh. Wala itong iniwan doon sa strategy ni Arnie Tevez bago pinapatay si Gobernador Ruel Ragay Digamo. Kung maaalala ninyo, bago yung nagawang massacre doon sa Pamplona, Negros Oriental, nagdrama itong si Congressman Arnie Tevez. At ang sinasabi niya, meron daw mga scout ranger na inutusan para ipapatay siya. No? At sinasabi na nasa panganib ang buhay niya. Pero, kaya pala siya naglabas ng ganong statement, kaya pala siya naglabas ng ganong kadramahan dahil meron na siyang plano doon kay Gobernador Ruel Ragay Digamo na ipapapatay niya sa mga scout ranger nang sa ganon ay wala nang hadlang sa kanyang mga monkey business. So anong nakukuha niyo doon sa sinasabi ko? Ang ibig kong sabihin dito, maraming mga politiko na nagki-create agad ng kanilang pangdepensa para maging nila, di ba? Maging pananggalang nila doon sa mga krimen na ginawa nila. Ngayon, meron po akong nakakausap. Ito hindi ko naman po sinasabing direktang nangyari nga, totoo nga. Pero, nasa inyo na po yan, nasa inyong pag-aanalisa kung may punto ba o posible ba yung mga nagiging reaksyon ng ating mga kababayan. Ngayon, kung maaalala ninyo, sa istorya ng katiwalian ng flood control scandal o anomaly, sa umpisa, kasama sa mga pinaiimbestigahan ng ICI o isa sa mga inendorso ng ICI para imbestigahan at papanagutin ay si Escudero, maging si Joel Villanueva. Pero kalaunan, bigla na lamang pong nawala sa eksena si Escudero, maging si Joel Villanueva, na sinasabi, eto hindi ko kinukumpirma na totoo, pero merong nag-aano sa atin dito, merong nagbabato ng impormasyon na
tila mayroong nangyayaring under the table. Merong nangyayaring gapangan. Merong nangyayaring kumbaga minamanipula yung tungkol sa kaso ni Escudero at ni Villanueva. Kaya marami sa mga kababayan natin ang nagulat at nagtaka, bakit biglang nawala sa eksena na iimbestigahan at pananagutin ng Ombudsman at ng DILG etong si Escudero at si Villanueva. So maraming nagsasabi na baka binayaran na itong magkapatid na ito. Pero hindi ko sinasabi, hindi ko kinukumpirma na totoo nga. Pero, di ba, marunong naman siguro tayo mag-analisa. Marunong naman siguro tayong pagdugtong-dugtongin at pag-aralan yung isang sitwasyon, yung isang bagay. Sabi naman ng ibang nakakausap ko, lalong-lalo na yung taga-parting Luzon, na baka itong sinasabi ng magkapatid na ito ay paghahanda para pagtakpan o para meron silang maging panglaban kung sakaling lumabas yung issue, yung katotohanan kaya nawala sa eksena si Escudero at si Villanueva dahil nabayaran na itong magkapatid na ito. Kasi tingnan nyo kung talagang may katotohanan, tulad ng sinabi ko, ibabalik ko lang yung istorya natin doon sa karaniwang kaibigan di umano ng dalawang grupong ito na nagsabi dito kay John Vic Remulla na inaalok sila ng 2 bilyon. Kung may katotohanan ito, tulad ng sinabi ko, sa isang kaso, kahit na sabihin natin na hindi ikaw yung mastermind ng krimen na yan at kasama ka, ikaw ay matatawag na isang accessories. Tama? Ngayon, sa ginawang krimen o sa pagtatangkang gumawa ng krimen ng dalawang grupong ito, kasi krimen yan krimen yan yung ginagawa nila na sinusubukan nilang alokin ng suhol itong si Ombudsman Remulla maging si DILG Secretary John Vic Remulla. Krimen yan. At kung hindi ako nagkakamali, kung mapapatunayan yan, reclusion perpetua ang pwedeng maging kaso ng dalawang grupong yan. Ngayon, para sa akin, ito'y para sa akin lamang po mga minamahal kong mga kababayan, kung seryoso at totoo at may katotohanan yung sinasabi ni John Vic Remulla at hindi lamang isang pagpapapogi, hindi isang pagpapabango, bakit hindi niya i-interrogate yung sinasabing karaniwang kaibigan ng dalawang kontraktor nito para lumabas ang katotohanan? Kasi pag yan naipit, lalabas at lalabas yan. Ang problema, makikita nyo hilaw. Hindi daw nila pwedeng hulihin yung nagtatangka sa kanila kasi ang nagsabi lang daw ganito. Madali namang hulihin ang isda kung gugustuhin mo Dahil hindi lang naman isang pamamaraan ang pwedeng gamitin ng isang mangingisda para mahuli yung isang isda. Pag hindi mo kayang hulihin sa pamimingwit, abay lambatin mo. Diba? Nakukuha niyo yung punto ko mga kababayan. Ang mangyayari pala niyan, hahayaan na lang nila. Papaano kung may iba yung suhulan? Magtangkayang manuhol doon sa mga judge. Papaano kung yung judge nasusuhulan? Di binigyan pa nila ng pagkakataon yung dalawang grupong ito para makatakas sa kanilang mga diba? Kaya nga kung ako ang tatanungin ninyo, kung talagang seryoso itong magkapatid na ito, imbestigahan nila yung sinasabing karaniwang kaibigan ng dalawang grupong ito na nagtatangkang magbayad sa kanila ng 2 bilyon. Tama? Para hindi lumabas sa taong bayan
na itong kanilang ginagawa, kung hindi man ito pagpapapogi, pagpapabango, ito ay paghahanda para pagtakpan, o para meron silang pangontra doon sa isang bagay na lalabas at malalaman ng taong bayan. Di ba? O, kung seryoso sila, ipakita nila, sabihin nila, wala puro hearsay lang din Hindi nga nila nabanggit kung sino yung karaniwang kaibigan ng dalawang kontraktor nito na nagsabi sa kanila. Wala itong iniwan doon sa estilo nitong ni Libiste na sinasabing marami akong hawak na ebidensya. Merong gustong magpatahimik sa akin, merong gustong magpapatay sa akin, gumagawa ng drama para lang sabihin na may katotohanan yung sinasabi niya. Paano magkakaroon ng katotohanan yung sinasabi niya? Doon pa lang sa kanyang mga nagiging statement, palpak na. Saan ka nakakita ng maraming alam at sasabihin na, sige, patayin niyo ako. Sabi niya, wag niyo akong patayin. Kasi pag pinatay niyo ako, lalabas ang katotohanan. So, ibig sabihin, kapag hindi pala siya pinatay, hindi lalabas yung totoong katotohanan. So, paano siya magiging kapanipaniwala ngayon sa mga Pilipino na umaasa sa pagiging sa katapatan ng isang lingkod bayan? Di po ba? Ngayon, kinakailangan para mawala yung agam-agam, maalis sa isipan ng taong bayan o magduda ang taong bayan sa naging testimonya ng magkapatid na ito, kinakailangan ilabas nila, sabihin nila sa taong bayan kung sino yung karaniwang tao na yan na sinasabing karaniwang kaibigan ng dalawang grupong ito na ginamit na tulay o ginamit na tagapagsalita para ipaabot yung kanilang nais sa magkapatid na ito. Diba? Kasi matibay na ebidensya na matibay na ebidensya na yung inutusan. Ngayon, ituturo naman ngayon itong inutusan na ito, yung dalawang kontraktor na yan, yung mga congressman na, alam nyo, pag sinabing Luzon, ang nasa isipan agad ng taong bayan si Gardiola diba? Na sinasabing congressman na mayroong construction company. So, pag hindi nila nilinaw to, maaaring madamay yung ibang mga congressman na walang kinalaman doon sa pagtatangka na suhulan itong magkapatid na ito. Kasi alam naman natin kung sa parting Luzon ang pag-uusapan natin, hindi lang naman isang congressman dyan ang mayroong construction company. Diba? Na mayroong nakuhang mga proyekto sa ating bansa o sa ating gobyerno. Diba? Sa parting Mindanao naman, Bisaya naman, alam naman natin dyan sa parting Bisaya, hindi lang din isang congressman na ang mayroong construction company dyan na nakakakuha din ng mga project, lalong-lalo na patungkol sa flood control projects na yan, na kung saan naging ghost project. Diba? So, itong ating sinasabi ngayon mga kababayan ay isang pagpapahayag lamang na dapat klaruhin. Pero hindi ko sinasabi at hindi ko iniinganyo ang ating mga kababayan na maniwala sa akin na ang kanilang ginagawa ay pagpapapogi lamang, pagpapabango lamang o isang paghahanda kung sakaling lumabas ang katotohanan na kaya nawala sa eksena si Villanueva maging si Escudero dahil nagbayad na sila o baka naman nililigaw lang. Kasi yan ang sinasabi ng ating mga kababayan Baka ito isang strategy lamang nitong magkapatid na ito na sinasabing may dalawang grupo pero dalawang tao pala ang ibig sabihin nun. Para lang linisin, para kung sakaling lumabas ang katotohanan, meron silang panakip. Halimbawa, binayaran ni Escudero, halimbawa lang to
binayaran ni Escudero itong magkapatid ng 500 million para mawala siya sa eksena. Itong si Villanueva nagbayad din ng 500 million sa kanila. Ngayon, meron naman ngayon silang panakip. Sasabihin ng magkapatid, yung 2 billion nga, hindi namin pinatos. Yung 500 million pa. Nakukuha niyo ba yung punto ko? Hindi ko po sinasabing paniwalaan niyo yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko, matindi na ang karunungan. Matindi na ang estilo ng mga politiko ngayon. Magaling na silang, kumbaga sa hindi pa nila ginagawa yung isang krimen, una nilang ginagawa yung pandepensa. Diba? Gumagawa na agad muna sila ng pandepensa para dun sa krimen na gagawin nila. Nakukuha ninyo? O kaya naman, habang hindi pa nalalaman yung ginawa nilang krimen, gumagawa na agad sila ng pangdepensa habang hindi pa sumisingaw o naaamoy yung maalingasaw na baho na ginawa nila. Tama? So kung naiintindihan ninyo mga kababayan, itong ating sinasabi, isang pag-iinganyo sa magkapatid na kung talagang seryoso at totoo ang sinasabi ninyo, na inalok kayo ng ganong kalaking halaga. Alam nyo, kapag napatunayan kung sino yung 2 grupo na yan na nag-aalok sa kanila ng 2 bilyon, pwedeng imbestigahan yan. At kapag hindi nila napaliwanag yung pera na sinasabi nilang meron silang tag 1 bilyon, yan ay papasok po sa money laundering. At pwedeng kunin ng gobyerno yan. Baka yan ay pera ng taong bayan, na nasa kanila, na kung saan ay gusto nilang ibigay sa magkapatid na ito, na kung saan sila lang ang makikinabang at hindi ang taong bayan. Nakukuha nyo ang punto ko. Ang punto ko dito, dapat malaman kung sino yung mga yan, para nang sa ganun maimbestigahan kung saan kinuha ng 2 grupong ito yung 1 bilyon na yan. Diba? Yun lamang po yung punto natin dito. Hindi natin sinasabi, hindi natin sinisiraan itong magkapatid. Kasi, alam nyo, kapag ang isang kwento ay merong tinatawag na intro, tapos walang ending, ang pangit. Nakukuha nyo ang punto ko? Mahirap o hindi magandang makinig ng isang kanta na ang mapapakinggan mo lang ay intro. Wala man lamang chorus, wala man lamang, di ba? Wala yung puro binigay ng magkapatid puro lead. Kumbaga sa isang kanta, pagkatapos kumanta may nagli-lead. Si John Vic Remulla yung kumanta, ang nag-lead naman, di ba? Meron yan yung pagkatapos kumanta merong musical Ito naman si Jesus Crispin Remulla ang nag-lead. Ang problema, pagkatapos mag-lead nitong ni Boying Remulla, wala nang ending. So bitin ng taong bayan. Sa ginagawa nilang ito, pinapaisip nila ang taong bayan. Sa totoo lang mga kababayan ko, hindi po biro yung naging pahayag nila, 2 bilyon po yan. Ang punto po natin dito, kaya gusto nating linawin ng magkapatid na ito kung sino yung 2 grupo na yan, para maimbestigahan kung saan nanggagaling yung pera o saan nanggaling yung perang inaalok nila para sa magkapatid na to. Kung sakaling totoo man yan. Diba? Kung sakaling totoo man yan, mas mabuti. At least, mapatunayan natin at mapatunayan din ng ng magkapatid na ito na talagang hindi nga sila nasusuhulan basta-basta. Ang sinasabi ko dito mga kababayan ay para maging malinaw sa taong bayan na totoo yung sinasabi nila. Para hindi magkaroon ng agam-agam itong ating mga kababayan na baka yan ay pagpapapogi lamang o pagpapabango lamang dahil meron na silang ginawang krimen. Di ba? So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.